This is Triggered. What you think? Let's ask our favorite celebrities what they think sa mga nakaka-trigger na issues. G! What's up guys? Welcome back to Triggered! What you think? Ayan, guys, may tanong ako sa inyo. Wait lang, wala pa. Naniniwala ba kayo sa marriage? Oh, sige. Sige, syempre si Kuya Chucky since Ay, dahil married na ako. O naman, personally, I still believe in marriage kasi syempre maganda yung samahan ninyo ay may basbas. Diba? At saka, it keeps you together. Yung, kumbaga, mas may dahilan kayo para ipaglaban ng samahan ninyo dahil meron kayong pinangako sa isa't isa at sa Diyos. Tama. Kaya mahalaga talaga yon for me. Okay? So, yeah. Ikaw, Alcris, sa pang-ano? Ako siyempre naniniwala pa rin ako sa marriage, siyempre. Sa totoong meaning ng marriage. Kasi ngayon, yung marriage ngayon parang orasyon na lang sa kanila. It's just tradition. However, marriage is more than that. It is a commitment talaga. Commitment sa isa't isa, commitment sa Diyos, commitment sa mga taong naka-witness ng marriage nyo, ng wedding nyo, na hindi kayo bibitiw sa isa't isa kahit na anong mangyari. Tama, lalo na't nanonood yung asawa eh. O ikaw, John Vic, yes or no? Naniniwala ka ba sa marriage? yes, syempre. Napaka-importanting ano yan. Kumbaga, magiging ano yan stepping stone sinasabi nila ng pagsasama nyo. Well, iba-iba ng opinion pero ako naniniwala ko. Malapit na ba? At okay lang ba ang mag-live-in before marriage? Ikaw, buddy? So ako nasasagot niyan. Ako, kasi magkakaiba tayo ng opinion eh. So since na-topic na natin kanina yung marriage, for me, sa akin okay lang. Kasi hindi naman maganda kung after ng marriage hindi nyo pakilala isa't isa. So akin, pag nag-live-in kasi kayo, I think yun na yung magiging basihan kahit papano. Kapag kinasal kayo, yun na yun. Kilala nyo ng bawat isa. Yes. For me lang naman, ikaw. Okay. Ako naman personally, nung ako naman kasi nung bago kami kinasal, hindi naman kami, kumbaga, tumitira si Mrs. sa amin dati. So, for me, hindi naman in a sense masamang kilanlan ng isa't isa during say live-in setup. Okay? But, ang problema kasi sa mga nakikita ko madalas na nagli-live-in, kapag nagkasanayan na live-in na sila ng matagal-tagal, nagkakatamara na magkasal. Nangyayari yan parang ano naman magkakasama na naman tayo magkasama na tayo sa isang bahay, wag na lang okay na yun formality parang gano'n. But no, because marriage is may blessing na kasama kasi diyan. It's a sacrament and it's a promise that you give to God and to one another. May accountability diyan, may commitment diyan. And yan ay isang bagay na hindi mapapalitan ng isang parang live-in lang. Okay? But hindi ako tutol sa live-in. If it's your way of learning to know one, yung getting to know one another, then, if that works for you, but wag lang kalimutan na kapag sure na kayo, magpakasal din naman kayo. Yun. Sige, malalim iniisip mo. Okay, well, kung nag-work sa'yo, nag-work sa'yo. However, according to data, in terms of ganyan, mas tumatagal daw yung relationship ng mga taong hindi sila nag-live-in tapos kinasal sila tapos walang live-in prior, mas tumatagal daw yung mga couples na to. Ayon sa data. So yun. So kanya-kanyang trip. Kanya-kanyang trip na. Or maybe, bago kayo pumalong kagad sa pagpapakasal, mas mabuting maging magkaibigan muna kayo. Mas maganda kasi yung foundation of friendship Di ba? Although kahit naman kasal na kayo, ang dami nyo pa rin matututunan sa isa't, di ba? You keep on learning new things about your spouse. So it's a learning process. Yun pala yung secret. Tanda mo yan, Jeff, ha? Tanda mo yan. Okay po. Guys, thank you again. And guys, this is Jeff Moses. Again, this is Triggered. Kita-kits! Anong nakaka-trigger sa'yo? Join our kwentuhan on Triggered. New episode drops every Friday, 7 p.m. on ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, and ATM official Facebook page. Mapapanood din every Sunday sa Kapuso Stream at 3:15 p.m. And don't forget to like, share, and subscribe.